Hello everyone, pag-usapan natin ngayon kung paano tayo magte-trade ng cryptocurrency sa CoinsPH. So, yung CoinsPH legal naman to, para siyang nag-work siya parang bangko natin. No? Pwede kang mag-deposit ng pera, let's say nag-deposit ka ng as low as 100 pesos, tapos gusto mo siya withdrawin mamaya, pwede mong kunin uli yung 100 pesos mo nang walang bawas. Siyempre, yun, meron ka lang mga carrier fee doon sa mga bangko mo. Siyempre, yun lang yung ma-charge sa'yo. Pero kung gusto mo kunin right away yung ba, nag-deposit ka ngayon, gusto mo kunin agad. Ba, nag-deposit ka ng, let's say, 500, gusto mo kunin yung 400, maya-maya kailangan mo na, makukuha mo siya agad-agad. Provided na hindi mo siya terminate doon sa mga cryptocurrency. So, paano mag-sign up? Punta lang sa coins.ph. Yan. So, and then, normal sign up naman to. So, get started. And then, create account. Tapos, syempre, normal procedure na pagkikreate ng account. So, after that, hingin niya yung phone number mo, magkakaroon ka ng mga, make sure na meron kayong yung two-factor authentication naka-enable. Tapos, make sure na naka-HTTPS to. Yan, HTTPS yung pag-clinic nyo. Tapos, ililink yan sa, syempre magkakaroon ka ng two-factor authentication which is another security na hindi nga mananakaw yung account mo. So, maganda dito sa coins, kahit na matagal na yung pera mo dyan, 20 years na siya lumipas, nandyan pa rin siya, hindi siya nababawasan. Hindi kagaya ng mga ibang trading platform, no? Nawawala yung pera mo nang hindi mo alam kung paano nawala. Kahit naman magpalit-palit yung meron silang mga pinamimigay ng mga $500, pero eventually mawawala yung pera mo doon. Dito kasi hindi siya nawawala. Safe yung pera mo dito. So it works like a bank. Tapos, so paano ka magde-deposit? Pwede yung kahit anong bangko, like pwede si deposit from BPI to CoinsPH. So pwede yung ito real time pa nga to, no? Real time yung transfer from CoinsPH papunta doon sa yan. So, yun. So, basahin nyo na lang. Sasabihin mo lang naman dyan, transfer to another bank. Tapos lalagay mo dyan yung InstaPay. Tapos, syempre yung account number mo, yung account name, tapos magkano. And then, right away, makikita mo na yung pera mo doon sa user interface na CoinsPH. Meron din siyang app na CoinsPH din. Tapos, make sure lang na dinownload nyo sa mga proper app channel na hindi peke yung ma-download mo. Then, paano tayo So, once na nag-deposit ka ng account, ito yung total na pera ko, pero yung cash on hand ko lang na PHP, pupunta ako sa portfolio, ito yung PHP, ito yung cash on hand ko. Itong mga to, na-trade ko na yan. So, nag-trade ako ng 3,000 dito, 1,000 dito, 1,000 dyan. Okay. So, parang maganda na ngayon si CoinSpeech kasi ang dami ng coins. So, mas marami ba sa securities natin. Tapos, ang maganda dito, 24/7 yung tindahan. Hindi siya walang time out, natutulog ka, kumikita ka. So, bibili ka lang naman yan, bibili ka ng crypto pag mababa o kaya bili ka ng mababa tapos benta mo na mataas. So, parang tindahan lang din. Halimbawa, magbibili ka ng tigi 100 dyan sa mga yan tapos pagka kumita yung 100 mo ng let's say 110, di benta mo na. Di ba? Kung mga ganun lang naman yung basic. Tapos, usually meron tayong ginagamit na method. Yung minsan kung yung pwede mo gamitin yung momentum, halimbawa si Ethereum packet yan, so pwede kong sumabay dyan. Or either way, mataas na yan, pwedeng bumagsak na yan later on. So, depende. Pero, yun, depende kung ano yung outlook mo or kung paano mo titingnan yung graph nito. Saan na pala yung graph? Okay, saka na natin pag-usapan yan. So, either way, pwede kang sumabay dun sa momentum nung crypto. Assuming na umakit na yan, akit na yan, tutuloy-tuloy na yan, so things like that. Pero, since na-break na niya yung resistance dito, so most probably akit yan. Or,
hintayin mo na lang na mababa yung stocks kagaya o yung crypto kagaya nito, yan, pwede mong bilhin yan. Kasi for sure, akit yan. Nag-lose siya ng 3%. So, mas malaki yung lose niya. Mas maganda, mas okay siya bilhin kasi most probably akit yan. Pero may possibility na may reason bakit siya bumabagsak. Meron siyang ginawang kapalpakan. So, tutuloy-tuloy yung pagbagsak niya. So, may mga things din na ganoon. So, pwede nyo rin i-research kung ano yung mga background nung mga crypto niyan. Pero, as you go and trade, kagaya nito, tingnan mo, napaka-momentum niyan. Kabibili ko lang yata niyan. Bumili ba ako? Wala tayong nabili. Yan. So, meron. Kabibili ko lang. 9. So, pag binili mo yan, may charge dyan yung coins. Pag bumili ka, syempre papatong sila doon sa exchange. Tapos, so, ipa-factor in mo yun plus yung kita mo. So, pag, let's say, 1,000 yung puna mo, maging 1,100, benta mo na. 1,200, kita ka na ng 100, nasa bahay ka lang, di ba? Nagtitrade ka lang. So, ano pa ba? Pwede kayo mag-start ng as low as 500 pesos using CoinsPH. Tapos, pwede nyo laruin yung 500 pesos nyo. Then, just to test na deposit ka na 500, withdrawin mo yung 400. Now, paano mo malalaman na authentic yung trading platform mo? Pag nag-deposit ka ng pera, let's say 2,000 yung dineposit mo, gusto mong withdrawin, mawi-withdraw mo siya agad. So, that's tapos pag nag-deposit ka ng 500, hindi mo naman ginagamit, hindi ka nagtitrade, then for 1 month, nandun siya, idle siya, nandun pa rin yung 500 mo, hindi siya nawawala, hindi siya nababawasan. Kagaya nung 93 pesos ko na yan, 5 years na yan, so medyo hindi ko siya ginagamit kasi dati 5 lang yata yung namin dito, 5 lang yung crypto namin. So bukonti yung pagbibilihan, so medyo hindi siya challenging ngayon, ang dami na. So ang kagandahan, 24/7 ka nagtitrade, so pwedeng bumili ka ngayon, makit siya ng 100 pesos, benta mo na right away. Yun. Mabilis pera dito, mabilis din mawala. Mabilis din bumagsak, hindi naman mawala. Pero, kumpara sa mga ibang platform, most probably, pag marunong ka, hindi ka naman matatalo. Mas lamang yung possibility na mananalo ka dito sa crypto at saka sa stock market. Hindi nga lang kagad 40,000 yung 500 mo, di ba? So, it takes time. At saka tsagaan niya, parang namimingwit. Papain ka muna. Tapos yun, nakikita niya nagbabago yung ilan na ba yung ininvest mo, ilan na yung total money mo. So pag lumampas na yan ng 5,000 kasi 5,000 yung ininvest ko, ibig sabihin, may something, may kumita na. Diba? Kumita na yung pera ko. So, yung total pala na indicator na ito, makikita mo lang, muna na 5,000, okay. Kumita ako ng 100. Pwede mo kunin yung 100 every day habang kumikita ka. Lipat mo sa bangko mo. And then, yung 5,000 mo kumikita ng 100, di ba? O, maiipon yun every time. So, para lang malaman mo na kumikita ka. So, yan. May charges pala pag bumili ka at saka madali lang ba gusto mong bumili nito. Let's say mayroon tayo 93 pesos na bili tayo ng Bitcoin. Pwede mo siyang punta tayo doon sa prices. Alam ko pwede mo lang i-right click yung Bitcoin. Mabilisan lang mag-trade. Para madali na lang, ano bang pwede natin i-trade na ito si Bitcoin yan. Yan, buy lang. So meron akong 93 pesos, max ko lang yun, di ba? O, bilhin ko na yan. Buy Bitcoin. Okay? So, yun. Wala na akong pera. Wala na akong cash on hand. Zero na yan. Kasi binili ko na siya ng Bitcoin. So, makikita mo dito yung pera mo. Okay.
Ano pa ang gusto niyo matutunan? So anyway, meron akong referral link sa baba dahil meron tong referral program. So kung na-appreciate nyo naman, ay mag-subscribe na lang kayo doon sa link sa baba at make sure na para lang hindi kayo ma-scam. Kasi syempre ang hirap nung pinag-ipunan mo yung pera tapos i-scamin ka lang. Okay, thank you for watching. I hope to see you again. And please subscribe to my channel. Salamat ng marami.